So mga bagay na kapag ginawa mo sa isang lalaki ay panigurado at sigurado talaga ang magiging paghahabol niya sa iyo. Yes, mga kamamay, totoo ang narinig ninyo. Kaya dyan sa mga babae natin dyan nasa isang relasyon na tipong hindi na po kayo napapahalagahan, hindi na po nakikita ng isang lalaki ang inyong mga value. Hayaan yung lalaki naman sa pagkakataon na ito ang ating paghabulin sa inyo. O mga kamamay, po pwede po at posible po na mangyari yan. Pero bago ko po i-share sa inyo, bago ko po ibahagi at ipaalam sa inyo yung mga step by step na mga tips o mga bagay na dapat nyong gawin, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. Kahit na ano, magpa-shoutout kayo o kung ano pa man. Basta gusto ko lang makita ang inyong presensya kung marami pa ba kayong nakikinig sa akin. Alright, kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. Ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin, i-apply sa isang lalaki upang lalaki naman ngayon ang lubos na maghabol sa iyo? So number 1, makipag-break ka tapos sabay no contact rule sa kanya. Oo mga kamamay, sigurado ako na kapag ito yung ginawa mo pagdating sa isang lalaki, yung tipong kapag punong-puno ka na, kapag puro na lang problema at stress ang inihahatid sa iyo ng isang lalaki, yung tipong parang wala na siyang concern sa iyo, sa inyong relasyon, ang dapat mong gawin, makipaghiwalay ka na dyan at sabay no contact rule sa kanya. Sapagkat wala na rin naman siyang pakialam sa iyo eh. Hindi na rin naman niya pinapahalagahan yung isang ikaw. Kaya ano pang silbi ng pananatili? Sa ganitong paraan mga kamamay, kapag nakipag-break ka sa kanya, nakipaghiwalay ka sa kanya, tapos sabay ang no contact rule, sabay ang hindi mo pagpaparamdam, yung tipong no chat, no text, no updates na talaga sa kanya, sigurado ako, din niya mafe-feel kung talagang meron pa ba siyang pagmamahal na natitira sa iyo kahit konti dyan sa puso niya. Okay, bakit? Bakit niya makikita at muli siyang magpaparamdam sa iyo, maghahabol sa iyo? Dahil bigla kang nawala. Biglang nawala yung taong nandyan para sa kanya. Yung tipong mapapaisip na lang siya mga kamamay na, bakit kahit yung nag-iisang taong nagtitiis na sa akin, bakit bigla pang nawala? Mag-iisip siya, ibig sabihin, nasa kanya yung problema. Maiisip niya na nasa kanya yung pagkakamali sapagkat wala naman siyang nakikitang mali sa iyo eh. Lagi ka na lamang nagsasakripisyo, lagi ka na lamang nandyan, lagi ka na lamang gustong kausapin siya para ayusin ang lahat pero wala siyang ginagawa. Wala siyang improvement. Kaya kapag nakipaghiwalay ka mga kamamay, tapos sabay no contact rule, dadaan ng gabi, dadaan ng magdamag, ang maghapon, ng ilang linggo, talagang hahabulin ka niyan. Sapagkat ikaw na lang yung nagawa niyang tama, bigla ka pang lumayo, nasa kanyang pagkakamali, no choice yan, kundi ang maghabol sa'yo. Alright? So next, kapag kahit sinasaktan ka, bigla kang nag-ayos, at nagpaganda. Ayan mga kamamay. Kahit kayo ay nasa gitna ng hindi magandang sitwasyon ng inyong relasyon. Ibig ko sabihin dito is kahit punong-puno na kayo ng stress, ng problema, ng mga challenges, hindi ka pa rin nakakalimot na magpaganda. Ibig sabihin, kung dati nai-stress ka, kung dati talagang nalosyang ka na kakaisip ng problema o pagsasalba ng inyong relasyon tapos bigla kang nag-ayos, bigla kang nagpaganda, magugulat siya, masyasyak, magtatanong, mag-iisip, magwa-wonder kung bakit sa kabila ng inyong mga gusot, sa kabila ng inyong mga problema, sa kabila ng kaliwat ka ng mga isipin, is bigla kang nag-shine, bigla kang nag-bloom, mag-iisip siya kung bakit nagkaganyan ka. Kung bakit nagagawa mo pa rin mag-ayos. Iisipin niya na baka merong dahilan kung bakit ka nagpapaganda. Baka mamaya, iisipin niya, baka mamaya na may pinagpapagandahan ka. Baka mamaya may ini-intern ka, may intrigue ang lalaki. At hindi niya hahayaan na mapunta ka doon sa dahilan na yon. Mapunta ka doon sa ibang lalaki na iniisip niya, overthinker din ng mga lalaki eh. Yung iniisip niya na baka merong lalaki, merong isang taong pinagpapagandahan ka. So anong gagawin niya? Babakurang ka, hahabulin ka, hindi ka niya hahayaan na ituloy-tuloy mo yung pagpapaganda na ganyan sapagkat merong dahilan. Laging isipin yan, baka meron ka ng bagong pinagmamalaki. Kung kaya't, mas mamahalin ka niya, mas hahabulin ka niya,
at talagang magmamakaawa pa yan na huwag kang lumayo, na huwag kang umalis, magbabago na siya, lahat maririnig mo pagdating sa kanya ngayon. Kaya please mga kamamay, kahit na kayo ay kumakaharap sa napakaraming problema, subukan niyo magpaganda at talagang magtatanong at lubusan niyo maghahabol sa iyo dahil akala niya nga merong dahilan ng pag-aayos at pagpapaganda mo. Alright? So next, kapag paulit-ulit na ang kanyang pagchat-chat tapos hindi ka man lang nagre-reply, kapag ginawa niyo ito mga kamamay, yung tipong nag-ayos ka nga, nagpaganda ka tapos siya, nakikita mo ang dami na ng reply, ang dami na ng message, hindi mo pa nasisin, pero ang dami na ulit ng message na na-send niya sa'yo. Nagtataka, nagtatanong, nagsisisi, nagsusorry na. Kapag ka ganun mga kamamay, i-delay mo muna ang pagre-reply. Huwag ka munang mag-reply. Palipasin mo muna ang isang araw o something na iparamdam mo sa kanya mga kamamay na tipong nagbago na ang lahat. Sa pag-no-contact rule ninyo, sa paglayo ninyo, iparamdam ninyo na nagbago na rin kayo. Ipakita at paramdam din ninyo na nagbago na ang inyong damdamin, na nagbago na ang lahat-lahat. Okay? Dahil nga sa hindi ka nagpaparamdam, dahil nga sa hindi mo sinasagot ang kanyang mga message, talagang aligaga ang isang lalaki sa iyo. Aligaga ang isang lalaki na habulin ka. Okay, na makausap ka. Andiyan natatawag pa yan. Yung message niyang napakarami, dadagdagan pa niya. Mararamdaman mo talaga yung paghahabol mga kamamay. Okay? Walang oras na talagang hindi mo mararamdaman yung kanyang paghahabol dyan. Message dito, chat dito, video call dito, lahat. Yung mga kaibigan mo, nagtatanong na rin sa iyo. Sabihin ng mga kaibigan mo, Mars, ganun yung asawa mo. Mars, ba't ganyan yung jowa mo? Talagang maya ka ng tinawagan Parang naka 100 missed calls na yata sa iyo, pero ewan ko ba't ganun. Tatanong sa iyo yung mga kaibigan mo, kaibigan din niya, magtatanong sa iyo kung bakit ganyan. Talagang yung lalaki ay parang, alam mo yun, talagang habol ng habol sa iyo. Kaya please mga kamamay sa mga panahon na nagpaparamdam, nagme-message na yan sa iyo dahil nakita niya na ang halaga mo, medyo i-delay mo muna. Huwag ka munang mag-reply para tumaas ng tumaas yung kanyang paghahabol, yung kanyang pagkasabik sa iyo. At yun ang dahilan para siya ay madala, hindi na magloko, hindi na gumawa na kung anumang kabulastugan. Basta mga kamamay, nasa inyo na po ang manibela o ang sitwasyon para kontrolin at muling manumbalik ang pagmamahal sa inyo ng isang lalaki. So kapag hindi ka nagpaparamdam kahit ang dami na ng chat, hindi ka nagre-reply kahit ang dami niya ng message, talagang aligagayan sa paghahabol sa iyo. Alright? So next, kapag ginawa mo kung ano yung ginagawa rin niya sa iyo. So madaling sabi, halimbawa mga kamamay, yung lalaki, hindi ka pinapansin. Yung lalaki, pinararamdam sa iyo na tipong parang kulang na kulang ka. O kaya naman yung lalaki, pasulpot-sulpot na lang ang pag-message, pag-chat, o pagtawag sa inyo, yung dating updates na halos araw-araw, nababawasan pa, so gawin mo rin. Okay, parang mirroring ang tawag ng iba. Mirroring or reverse psychology ang gagawin po ninyo. Kung nararamdaman ninyo na tipong parang ang layo-layo niya, iparamdam nyo rin sa kanya na tipong ang layo-layo mo rin sa kanya. Sa ganyang paraan, sa pagiging consistency mo ng paggawa ng kaparehas na ginagawa niya, ewan ko na lang mga kamamay, kung hindi kanyan habulin. Yung tipong ikaw palagi dati yung naghahabol sa kanya, lumuluha, lumuluhod, okay, para lamang manatili siya. Siyempre, nung napanood mo yung video na to, ginawa mo rin sa kanya kung ano man yung ginagawa niya sa'yo, magtataka yon. Mag-iisip kung bakit yung babaeng habol ng habol sa kanya noon, bigla na lamang naglaho at hindi na rin nagparamdam. Naglaho, nag-no contact rule at bakit mas gumanda pa. Naku mga kamamay, sigurado ako, lalaki naman ang mag-iisip, lalaki naman ang maghahabol, lalaki naman ang luluha, lalaki naman ang magpi-please, lalaki naman ang luluhod sa harapan ninyo para lang manatili kayo. Sapagkat alam mo naman sa sarili mo, high value ka, maayos ka. Okay, wala kang ginagawang katoksikan. Pero yung lalaki, alam din niya sa kanyang sarili na puro problema ang kanyang inihahatid sa iyo, na puro kalokohan ang kanyang ginagawa sa iyo, na puro kataksilan ang ginagawa niya sa iyo. Sa bandang huli mga kamamay, sa bandang huli, maiisip din niya lahat ng yon. Kung kaya't babalik, maghahabol siya sapagkat mawawalan siya ng kagaya mo. Mawawalan siya ng isang babaeng kayang isakripisyo ang lahat para sa kanya pero hindi niya makita. Kung kaya't mga kamamay,
Sa mga panahon na ginagawang kanya ng ganito, gawan mo rin siya ng ganon. Alright? So sana maliwanag tayo dyan mga kamamay. So for more videos and love advice na kagaya nito, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. So mahal ko po kayo mga kamamay, and see you for our next vlog. Paalam.